Ba ang Diyos? Batiin nga po natin ang ating mga kapatid na kapatid. Magandang umaga. Gising ka na ba? Sa umaga pong ito, napakapalad po nating lahat na pinag-isa ng ating Panginoon upang pagsalu-saluhan natin ang dulangan na kanyang ihahain sa atin. Amen po ba? Pakitaas nga po ang kamay ng mga bago. Yung ngayon lang pong araw na ito nakapunta. Welcome po sa inyo. Hindi po sa ganang katauhan nyo kung bakit po kayo naririto, kundi kumilos po ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu upang makaparito po kayo. Sapagkat sa ganang katauhan nyo po, hindi po kayo makakaparito kung wala po kayong karamdaman. Amen po? Sa kalooban po ng Ama, ang kinin niyo po na may matatamo po kayo. Sa inyo pong paglisan, kakamtin niyo po ang galak. Amen po ba? Ang kinin niyo po, mahal na kapatid. At sa inyo rin pong lahat, tunay nga pong dakila ang ating Panginoon kung bakit nga po ang bawat isa ay patuloy na nagmimithi na makaparito upang makapakinig, upang makapagsabuhay ng mga aral na mula sa ating Panginoon. Amen po? Sa bawat araw, nakakamtan po natin ang galak, ang kapayapaan, ang kasiglahan, kalusugan ng ating katawan, katauhan. Higit lalo ang espiritual na ating nakakamtan sa pamamagitan ng mga banal na salita na ating natututunan sa katauhan ng ating mahal na Apo. Amen po ba? Ito po ay sa ganang kapangyarihan at kalooban ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritong Banal na kanyang inialay sa dakong ito. Amen po? Kaya po sa umagang ito, nais ko pong tawagin upang tumindig sa inyong harapan at magbigay po ng kaunting pahayag upang isiwalat ang kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon sa ating pong isang kapatid bilang alagad, ang aming pong Mami Myrna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ang Diyos. Palakpakan ka po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Para po sa lahat-lahat ng naririto at sa lahat-lahat ng mga may karamdaman na sa kabila ng karamdaman ay patuloy hinahanap ang kalooban ng Ama. Amen po ba? At napakabuti po ng Diyos. Kagabi po kasi vigil namin, saya po ng naging kaganapan bilang bahagi ng naturingan. Purihin ang Ama sa temang pinagsalusaluhan nang humayo si Jesus kasama ang mga alagad at ang naging pagninilay po. Paano mo maibabalik ang pasasalamat sa Panginoon? At purihin at dakilain ng Panginoon. Sa totoo lang po, sa dami ng gampanan na ginagampanan ng ating mahal na Apo Kunching, kung magkaminsan panakanakay hindi po siya nakalalabas sa ilang kawan na nagvivigil sa bawat gabi. Gaya po namin, medyo po mga ilang vigil na rin po na hindi namin nakakapiling ang mahal na Apo. Subalit kagabi, purihin at dakilain ng Ama. Kahit po mag-aalas 12 na po yun, lumabas pa rin po siya dahil kasama po sana naming magbibigil ang mga kawan ko bilang kawan 7 na nasa Japan. Subalit nagkalihis po kami ng oras nang kami po ay magbabahagi na tapos na po pala sila. Subalit sa kabila ng hindi na namin nakapiling ang mga anak na kawan sa Japan ay patuloy pa rin pong niloob ng Ama na kami-kami, ng kawan ko at ng kawan ng anak na Annalie. Salamat po sa Panginoon sapagkat talagang
napakadakila niya. Pagkatapos po kaming magbahaginan, hindi ko na po i-relay kung ano po yung pinagbahaginan, kundi ang nasa ko pong ipadama ay yung kabutihan po niya. Na hindi mo maramdaman yung parang antok na antok ka, para kang nanlalata kasi napuyat ka. Sabi ko, purihin ka, Ama. Matagal po naming pinanabikan ang kami ay mamensahehan mo sa araw ng aming vigil at niloob nga po magmensahe sa amin ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. At sabi ko nga po sa sarili ko, bilang tao minsan sa mga pinagdadaanan, di po ba sa aminin po natin sa hindi, minsan inaabot po tayo ng hiya. Ito po yung ilan sa binahagi ko kagabi. Inaabot po tayo ng parang hiya na harapan ay humarap tayo sa mahal na Apo at Apo, maraming salamat po sa ganon-ganon. Nalutas po yung problema sa kalooban ng Ama. Di po ba nahihiya-hiya rin po minsan? Kasi po, bakit po nahihiya? Hindi po nahihiya dahil ala naman pong dapat ikahiya sapagkat ang mahal na Apo'y kamukha nating tao. Ang ibig ko pong sabihin, may isinasaalang-alang kasi tayo na napaka-busy po niyang nilalang. Kung magkaminsan po, gusto mo siyang pasalamatan, subalit talagang kahit nandito siya sa harap, nandun siya sa loob ng adoration, napakarami pong lumalapit na mga kapatid na sa aking pandama mas higit na nangangailangang makausap ang mahal na Apo. Amen po ba? Halimbawa, higit yung may mga karamdaman na gustong dumulog sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, gustong magtanong. So, hindi na po natin sinisingit yung ating sarili. Subalit kagabi talaga pong niloob ng Ama na maisiwalat ko yung pasasalamat sa Panginoon Diyos. Ang pagpupurit parangal ko sa Kanya, sabi ko nga po, nung papasok po kasi ang birthday ko, papasok ang anniversary, sang laksa, sagunsol, dapiton, wika nga po ng banal na Espiritu ang pinahintulutan sa aking pagsubok bilang pagdalisay. Subalit, napakadakila ng Panginoon. Yung isang tinura ng banal na Espiritu na pinakamatindi ko po itong naging pagsubok sa isang kapatid. Hindi ko po kayang ihayag sa harapan. At baging ang mahal na Apo, tinuran po niya na ito'y sa pangsarili mo lamang, between you, Ama, at sa pagtitiwala mo sa banal na Espiritu sa katauhan ko ay sapat na. At ang pananalig mo na bago matapos ang nobinaryo ng anibersaryo ay darating ang kapatid mo, magbabalik loob sa Panginoon, siya'y maninikluhod. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat sa ikapitong araw, bilang kawan na hinahawakan ko, pitong kawan, ikapitong bilang ng kawan, dumating po ang kapatid ko. So sa madaling salita po, isang patunay lang ng Ama na hindi niya po ako binigo. Sabi ko nga po sa kanya na magkakaarawan ako, hindi niya ako pinahintulutan ng karamdaman, hindi po kagaya ng mga nakaraang kong birthday na talaga po namang bagyong ondoy, naka-ondoy din po ako. Nagdudumi, nilalagnat, 21 dumi po. Pero po itong birthday ko na to, talaga pong walang karamdaman. Lagnat po pala isang araw, pero hindi ko po ininda. Pero po yung pahintulot sa akin na pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa pamilya po, simula po sa inang ko, saka po sa mga kapatid ko, hanggang bago po maghiwalay ang taon. Subalit, hindi ko po ikinalumbay na bakit ganon. Pinagsumakitan ko pong hindi ako makapagtanong. Sapagkat purihin ng Ama, yun pong maghihiwalay ang taon, ipinahintulutan po niya na maging kabahagi ako ng aking mga kapatid. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kalooban upang sila'y makapiling ko, malingap ko sila. 10 ng aking kapatid na matagal din pong nawala, na naging daan nyo ng higit na pag-ibig sa bawat isa. Kaya sabi ko po, napakaraming bagay na maaari nga tayong pasalamatan sa Panginoon. O kaya naman, yung mga karamdaman na pinagaling. Amen po ba? O hanggang ngayon, yung mga karamdaman na inilalapit sa Panginoon, marami po biyayang pagpapala sa bawat araw, pero higit ko pong pinasasalamatan yun. Sapagkat bilang anak ng Diyos, napakabuti niya, pinahihintulutan po tayong makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat sa mahabang taon, noong mga panahon na nakatahan ako dito sa Dambana, talaga pong halos naranasan ko din po ang araw-araw. Pinahintulutan din po ng Ama na makasama ako ng mahal na Apo, hambing po sa nangyayari ngayon sa anak na Arlene.
Ngayon po, ang anak na Arlene ng niloob ng Ama na makasama ng mahal na Apo sa paghayo. Noon po ako, si Chris, si Mother at marami pang iba. Mahabang panahon din po yun. Alam niyo po, nung mga panahon yun, sabi ko, patawad po Ama. Sabi ko, kailan kaya ako palalayain? Yung gano'n ano. Subalit, yun po hiningi ko ng kapatawaran sa Panginoon. Talaga pong ang isang bagay, kapag nawala sa'yo, saka mo lang po maalalang mahalaga. Ngayon, naaminin ko pa, parang hinahanap ng damdamin ko yon. Kaya kagabi, sabi ko po, hindi man makapiling ang katauhan, subalit ang yung banal na Espiritu ay patuloy na gumagabay sa amin. Patuloy kaming nililingap. Kaya po sa aming mga pagkukulang, humihingi kami ng kapatawaran at patuloy na naninigluhod sa iyo, patuloy kaming makapanahan na may pag-ibig, kababaang loob at kung sa ibang bagay man na hindi namin magampanan ang iyong kalooban, sa ibang bagay kami loobin mong gamitin kung saan ay humihiling kami sa iyo na sa partisyon ng buhay na ibinibigay mo sa amin, walang hanggang papurit parangal. Napakarami pa po mga kapatid, subalit batid ko po, sabi pag nagbahagi na po parang hindi na po aawit, pero awit na awit po ako. Ito po kasing awiting ito, naawit na po namin ito nung nakaraan nung nabubuhay pa po ang ating minamahal na Tito Mike. Inaawit din po ito ni Bunso, ng mahal na guro. Inaawit din po ito dahil ito po nirequest sa aming awitin namin nung kami tumungo doon sa kapatid niyang namatay sa San Fernando ba yun? Inaawit po namin sa cellphone, through cellphone. Nung pong aawitin ko to nung araw na namatay ang Daddy Mike, hindi po niloob na, para pong wala din akong lakas ng loob awitin. Kaya po ngayon, Mami Feli, ito pong awiting ito, kung hindi man po kayo naka-online ngayon, sapagkat batid po namin ang inyong damdamin, naniniwala po kami na ang inyong pagdadalamhati ay mapapalitan ng galak. Naniniwala po kami, nananalig na ang Daddy Mike ay kapiling na po ng Ama. Kaya po wag na po kayong malungkot. Mahal na mahal po namin kayo. Paulit-ulit man po naming awitin ang awiting ito sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng mga kapatid ko na nahilingan mo. Narito po, Mami Feli, ang awitin. Pag nagbukas po kayo ng internet, niribisa po ninyo ang mga pahayag. Naway magalak po ang inyong puso. At para po sa ating Panginoon, sa atin pong lahat, kumbaga man po't minsan, mayroon po tayong hilahil sa ating puso. Smile. Mami Peli, mahal na mahal po namin kayo. Smile. Though your heart is aching, smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. That's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll see the sun come shining through if you light up your face with gladness. Smile. Every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just
Napakabuti po ng Panginoon sapagkat kung papaano tayo inakay ng ating Panginoon sa dakong ito. Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, lumbay man, hilahil man, nandun ang pag-ibig sa bawat isa. Nandun ang nalulumbay kapag may nawawalay. Yun po ay pag-ibig na mula sa Diyos. Pag may pumapanaw, nalulumbay, subalit may galak, sapagkat batid natin na ang bawat isang inakay sa kaluwalhatian ay makakapiling ng Ama. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Although a tear may be ever so near, if you smile through your fears and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just smile. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa kalooban mo na sa kabila ng mga pagdalisay at pagsubok, naroon ang ngiti sa aming mga labi sapagkat sa tuwina at papakadama sa amin. Pinadadama mong buhay ka, pinadadama mong mahal na mahal kami. Kaya ganon din po sa inyo, Mami Peli, kung papaano po ang Ama ay tunay na nagmamahal sa inyo. Mahal na mahal po kayo. Hindi na po pinahintulutan ang Daddy Mike ay maghirap pa, kaya po kinuha na siya at siya'y kapiling na ng Ama. Ganon din po kami magkakapatid, mahal na mahal po namin kayo. Salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po, Mami Mirna, sa inyong pagbabahagi. Nawa po mga kapatid, mayroon po kayong napulot sa kanyang pong mga ibinahagi. Kung paano po niya pinagdaanan yung mga pagsubok at pagdalisay sa kanyang pamilya, sa kanyang katauhan, karamdaman man ay dumating sa kanya, subalit patuloy siyang lumaban at nagtiwala sa Ama. Gayon din kung paano niya po hinarap ang lahat ng iyon, nandun pa rin yung ngiti sa kanyang mga labi. Nawa, gayon din po kayo. Ano man po yung pinagdaraanan ng bawat isa sa inyo, sa ating pong lahat, patuloy po tayong ngumiti at patuloy nating ialay sa ating Ama ang lahat ng ating mga daladala. At doon, mararamdaman natin ang kagaanan at ang kanyang pagsaklolo upang tayo makalaya. Amen po? Kaya kayo po, Tay, ano man po ang iyong daladala, ano man po ang nasa inyong kalooban, ialay niyo po at isuko niyo po sa Ama upang makadama po kayo ng kaginhawahan at maramdaman niyo po ang pag-ibig ng ating Ama. At ngayon naman po, meron po bang nais magbahagi sa inyo? Mga tagasunod, mga pasyente? Meron po ba? Wala po. Wala po bang ginawang kadakilaan ng Ama sa inyong buhay? Share nyo naman po. Nainip na po ba kayo? Natatawa po sila. Nais ko pong tawagin ng isa pong kapatid na kapatid din po ni Tita Myrna upang tumindig po sa harapan at kapulutan din po ninyo ng aral ang kanyang pong pagbabahagi. Nawa po mataman po tayong makinig
at upang doon makakuha po tayo ng katatagan at tibay sa ating mga hinaharap. Natawagan ko po ang kapatid na J.R. Cao. Purihin ka, Ama. Salamat po muli sa pagtawag ng Ama. Tunay nga po na ipahayag natin yung nasa kalooban kung ano ang nagagawa ng Diyos sa ating buhay. Alam ko rin po marami, subalit mayroon pang sa bilang pagkatao, mayroon pa hong konting parang nahihiya pa. Subalit ako nagpupuri, nagpapasalamat sa Ama na hindi ko po akalain ako'y tatawagin niya. Ano pa nga ho bang mapapahayag ko sa dami ng pinaganap ng Panginoon? Ako po ang gusto ko lang pong iwanan sa inyo na sa buhay kong tumatakbo sa panahon na to, sa patnubay ng banal na espiritu. Naganap po sa buhay namin yung kung papaano ang pagtitiwala pala sa Diyos ay hahambingan niya at papalitan niya ng iba yung pagkakalob na mula sa banal na espiritu, na masasabi ko po sa inyo na talagang inialay bilang isang alagad, inialay ko po ang sarili ko sa hindi ganang katauhan ko, kundi ganang pagpili ng Ama. Pinili ko po ang maglingkod sa kabila ng kung magkaminsan pinagkakaloban ako ng hanap buhay sa malayong dako. Yun po pinagpapasalamat ko sa Ama. Ang isa ko pong natanggap sa dakong ito kung paano nga po kumikilos ang Diyos sa buhay namin, yung po kaganapan na sa kabila ng kapahintulutan na may mga nagdadaang karamdaman, wala pong kaganapan na sa pamilya ko, na sa mga anak ko na nagaganap na doktor. Talaga pong yung huling ipinaganap ng Diyos, yung pong anak kong lalaki na 12 araw pong pabalik-balik ang lagnat. Yung po kaganapan na isang pinagnilayan ko na talagang ang kagalingan mumula sa Panginoon, sa banal na espiritu, sa pamamagitan po ng pagtulong ng ating sarili. Kung tayo po yung halimbawa, tayo po yung may karamdaman, tulungan po natin yung sarili natin at ialay natin sa Ama. Sapagkat hindi po tayo kayang tulungan ng kapwa natin, kundi ang Diyos ang tutulong sa atin, yung pong sarili natin. Yun po isang mapapatutuhanan ko sa inyo, sapagkat sa pagtitibay ko sa kami po kasing magkabiyak ng puso, nagdadamahan eh. Nakikita po ko po yung kahinaan niya, subalit ako po, hindi naman po ako kumikibo. Na alam ko naman ang Diyos ang magpapagaling eh. Sapagkat siya nga po ang nagbibigay sa katapatan mo, sa pagtitiwala mo sa Kanya. Batid niya na kung yung karamdaman ay pandoktor o para sa Kanya. Yun po talagang pinagtibay ko po yung sarili ko na naganap nga po na yung anak ko nasa itaas ng bahay namin. Talagang nakikita ko sa Kanya kasi po matigas talaga ulo. Ayaw kumain, ayaw man tubig hanggang sa kabutihan ng Ama, na talagang sa pamamagitan ng mahal na apo, napilit niyang painumin ng tubig sapagkat yun po ang gamot, yung tubig at pagtitiwala sa Ama. Pabalik-balik na lagnat po yun na talagang hindi ko naman sinasabi sa kabiyak ng puso ko na siya parang marami siyang kung may lumalabas sa balat o merong parang na dengue o hindi po. Talagang napakabuti ng Diyos sapagkat sa pagtitiwala lamang po sa Kanya at sa pagtulong sa ating sarili, malalagpasan po natin yung ganung bagay. Kaya dito po ang masasabi ko, maiiwan ko lang po sa atin mga kapatid, tulungan natin sarili natin. Halimbawa po yung may mga karamdaman dito, tulungan po natin yung sarili nating ilapit sa Panginoon. At yun po sigurado po sa inyo na sa pakipagtulungan natin sa Diyos, ilapit natin sa Kanya, idulog natin sa Kanya, lahat po magkakaroon ng kagalingan. At dito naman po, ang una pong pinagagaling ng Panginoon sa tutulong po, yung pong ating kaluluwa. Sapagkat pag malakas po ang ating espiritu mula sa Kanya,
yung pong mahinang katawan natin, palalakasin po talaga. Yung po, nagagano po iyon sa taong nagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa mahal na Apo. Kaya yun po may iwan ko sa inyo na yun, na sana po bawat isa sa atin magtiwala ng ganap sa Ama upang sa dakong ito talagang wala na tayong hahanapin, wala na tayong makikitang ganito na binibigyan tayo ng kapahayagan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo. Sa naman dako, wala na po tayo makikitang ganito na hindi man po tayo tinitipon ng tao sa balat ng Diyos Espiritu sa tuwin na po nasa atin. Kaya magtibay po tayong lahat at patuloy tayong manalig at magtiwala sa Banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Kunching. Magandang umaga pong muli. Maraming salamat po sa pagbabahagi nyo. Ano pong nakuha nyo? Tulungan po natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Sapagkat kung hindi po natin tutulungan yung ating sarili, hindi po natin makakamtan ng kagalingan. Kung tayo po yung naglalambot o kaya yung nanghihina, kailangan po pilitin nating bumangon, manalangin, magpuri sa Kanya, sa ating Panginoon. Amen po? Kaya laban po, laban lamang po ang bawat isa, sapagkat ang bawat isa nga po ay walang exempted. Bawat tao na nilikha ng ating Panginoon, hindi po na-exempted sa pagsubok at pagdalisay niya. Subalit, ang bawat isa na nagtitiwala at sa Kanya'y umaasa, ang lahat po ay nahulagpusan na pagtatagumpayan. Amen? At nais ko pong tawagin upang alayan po tayo ng awitin. Ang kapatid po nating si Tita Leng, yung aawit daw po kahapon na hindi natuloy. Ngayon daw po itutuloy. Tita Leng, Tita Ana. Alam niyo po mga kapatid, bawat tumitindig po sa harapan na ito, kung dadamin niyo lang po mapaawit, mapapagbabahagi. Lahat po yan, mayroon po tayong mapupulot at mararamdaman po natin sa ating mga puso yung katapatan at katotohanan ng bawat isa na nag-aalay sa ating Ama. Muli po isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Actually po, hindi lang po kahapon, nung isang araw pa po, na pinaawit po kami, o ako, ni Chang. Subalit, dala nga po ng aking nararamdaman na pinahintulutang pagdalisay po talaga ng Panginoon na sa totoo lang po, may 2 buwan na po yung ubo ko. Ano po? At sa madaling araw, alauna, gising na po ako sa kakaubo. At talaga pong yung ilong ko na yan ay super aching-aching. Araw-araw, mother, ganun. Talagang walang pa... Sasabi ko sa kanya, hihintayin ko muna po kako yung isang kapatid ko, si kapatid na Nene nga po. Ano po? Subalit, hindi nga po siya nakarating nung Wednesday. At sabi ko, bukas na lang. Dumating naman po ang mahal na Apo, hindi na naman po kami natuloy. Ano po? So, dahil nga po merong panawagan na pinaawit po ako ng mahal na Chang nung isang araw pa po, siyempre po, hindi ka makakahindi, di po ba? Hindi ka naman makakali pag di mo na ibigay, ano po? So, ngayon po ay sa kalooban ng ating Panginoon, matutuloy na po. At sa gabay po niya, papatnubayan po tayo. Ni kapatid, ni Tita Nene. Muli po, para po sa inyong lahat. Bawat sandali
binibikas ng masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wakas, nang aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, dalangin ko binibikas ng masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wakas, nang aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, dalangin ko binibigas ng masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wakas, nang aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, hanggat kita ay siyang lantas. Mami Feli, congratulations po para sa ating Daddy Mike sapagkat muli po ay napagtagumpayan niya ang pakikihamon ng mundo para sa kanyang buhay. Ano po? Congratulations sapagkat graduate na po siya sa lahat-lahat ng kanyang pinagdaraanan bilang isang katauhan dito sa lupa at tuwirang makakapiling na po niya ang dakilang lumalang ng ating mga buhay. Kaya po, Mami, huwag po kayo malumbay sapagkat meron pong kapupuntahan si Daddy Mike na mas mainam, mas maganda, mas masaya, at mas makulay. Amen po? Kaya po, kung paano po ang inawitan kayo ng smile, ito naman po ay para sa inyo din po. Namnamin niyo po ang awit dito na ito at tuwirang mararamdaman niyo po ang presensya ng ating Panginoon. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. You always fill Let my the weak heart say, with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you.
naman po sa mga nawawalan ng pag-asa, ang ating pong Panginoon ay tuwirang sadyang may laan po para sa ating lahat. Matuto lamang tayong maghintay at magbata. Amen po ba? Muli po para po sa inyong lahat. Para naman po sumaya naman po tayo. Ay, saglit lang po. One more time. Okay. Kung alam niyo po ito, pwede po kayo sumabaya na po. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Tayo pong lahat kung kaya niyo po. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po sa ating Panginoon sapagkat tuwirang po siyang gumagawa ng paraan para po tayong lahat ay mabuhay sa pamamagitan po ng Espiritong Banal na hindi natin nakikita. Amen po ba? Hambing po sa naging vigil natin kagabi. Ano po? Talaga pong ang Panginoon ay kumikilos nang hindi natin namamalayan. Yung tipo po bang last minute kumbaga. Amen po ba yon? Kala natin wala nang solusyon, wala nang pag-asa, subalit sa isang iglap po na ibibigay niya ang kaparaanan. Amen po ba yon? Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon sapagkat hindi niya po tayo lahat pinababayaan. Amen po ba? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa paghahandog nyo ng mga awitin. More pa po ba? More. Gusto nyo po ng awit? Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Pilar Mananghaya upang handugan pa po tayo ng awit na mula sa ating Ama at para sa ating Panginoon na magpapalakas sa bawat isa. Tita Pilar, nakikita ko po kayo dun eh. Parang gusto nyo pong umawit eh. Nararamdaman ko po. Purihin ang Ama. Ano lang po yung pag may umaawit kasi,
Napapaawit din po. Kaya nararamdaman ko lang po, napakasarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Kaya yung awit ko po, Secret, Tatay. Kay sarap mabuhay kay Kristo, kay sarap tumanggap kay Kristo, kay sarap humimlay kay Kristo, pagkat siya ang tunay at totoo. Kay laki ng pagkukulang ko, bakit di ko agad nadama ang tunay wagas at dalisay ng kaniyang pagmamahal. Mahal na mahal tayo ng Ama. Mahal na mahal tayo niya sa tuwina. Ngayon bukas magpakailan pa man, pag-ibig niya walang hanggan. Kay sarap mabuhay kay Kristo, kay sarap humimlay kay dibahay, kay sarap tumanggap kay Kristo, pagkat siya ang tunay at totoo. Kay laki ng pagkukulang ko, bakit di ko agad nadama ang tunay wagas at dalisay ng kaniyang pagmamahal. Mahal na mahal tayo ng Ama. Mahal na mahal tayo niya sa tuwina. Ngayon bukas magpakailan pa man, pag-ibig niya walang hanggan. Salamat kaya po Conching, salamat sa buhay na inialay. Salamat sa Amang mapagmahal, ginamit kaniyang katauhan. Magtiwala lamang ng lubusan at inyong makakamtahan tunay na kagalingan na sa inyo'y ibinibigay. Mahal na mahal tayo ng Apo. Mahal na mahal tayo niya
sa tuwina, sa tuwing siya'y nangungusap na magtiwala sa Ama na siyang ginagamit niya. Siya lamang, wala lang iba na dito sa kaniyang dambana. Tunay siya kinalugdan. Salamat po. Maraming salamat po sa paghahandog nyo ng awitin para sa ating Ama at sa ating pong mga kapatid. Ngayon naman po nais ko pong tawagin ang aming pong napakatyaga, napakabait, napakamaunawain. Ang aming pong Mother of the House na damang-dama ang bawat isa sa amin sa tuwina. Salamat sa iyo, Ama. Muli sa araw na ito, napuspos ng kagalakan ang bawat isa. Nasa dako mong banal ay patuloy kang nararamdaman na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang matutunan ang iyong kabanalan, paglingkuran ka ng buong katapatan habang kami nabubuhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin ang ating Panginoon sa bawat araw. Sabi ko po kahapon, ang saya-saya ko. Hanggang ngayon masaya pa rin kahit may sipon. Amen po ba yun? Sa bawat araw, sabi ni kapatid na Myrna, Mami, makakapagsalita ka pa ba? Oo naman. Sapagkat kapag ang kabutihan ng ating Panginoon ang sa tuwin ay pinangangalandakan natin, hindi tayo maaari maging pipi. Amen po ba yun? Kundi sa bawat araw, ipahayag po natin ang kabutihan ng Diyos sapagkat ang bawat katotohanan lang ang dapat natin ihayag sapagkat yun yung ating naranasan at naramdaman. Amen po ba yun? Alam nyo po, kahapon po ay walang patid ang galak ng aking puso. Nasabi ko nga, napakababaw bilang pagkatao ang kaligayahan na mararamdaman mo kapag ikaw ay nasa Diyos. Sapagkat sa bawat araw, sa kabila ng ang aming Daddy Mike ay pumanaw, naroon po yung pangungusap ng Banal na Espiritu na mapalad siya. At ang katatagan na ibinigay kay Mami Peli upang doon ay patuloy siyang mabuhay sa kalooban ng ating Ama. At sa dakong ito, kung paano po kami nilingap ng aming magulang sa Amerika na bilang magulang isang Apo Kunching, binabati po namin kayo, buong pamilya, na pumanaw man ang Daddy Mike, subalit mapalad po siya sapagkat tapos na ang kanyang pakikibaka sa mundo at hindi na pinahintulot ng Ama na siya'y malumbay, kundi kagalakan ang sa kanya ibibigay. Amen po ba yun? Sa madaling salita po mga kapatid, ang aking pong natutunan sa dakong ito ay hindi kayang liripin ng bawat isa sapagkat iba-iba po ang antas ng ating mga damdamin kung paano tayong tumanggap. Amen po ba yun? Subalit doon sa pagpapalalim na ginampanan ng ating Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching, napakalaki pong tulong po yun sa bawat isa na hindi maaaring mabuksan ka lang, kundi magkakaroon ng katotohanan ang pagbukas sa iyo ng Diyos kapag ikaw mismong may katawan ay gumawa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat minsan po bilang pagkatao, naroon nga po yung kaukulan na maaari kang magtanong at hindi naman po yun pa isang pagkakamali, kundi ang pagtatanong ay isang kaparaanan ng senyalis ng isang katalinuhan para malaman mo at masuri kung ano ang totoo. At sa dakong ito ay nasumpungan ko po ang katotohanan, gaya ng binahagi ko po sa inyo noon, kagahapon, kung paano ang napakaraming manggagamot nga po na aking nasumpungan, subalit ang dakong ito'y kakaiba. Amen po ba yun? Sapagkat
sa pamamagitan ng isang kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching, doon ko po higit na pagnilay ang buhay ko. Bakit ako binuhay ng Diyos? Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi po natin bibigyan ng kaukulang pagninilay ang ating mga sarili, naroon po yung kaukulan na ano ba ang silbi ko bilang isang tao sa mundo na pinahiram ng buhay. Sa unang buhay po, hindi ko po yan naaalala. Subalit ngayon po, nang masumpungan ko ang dakong ito sa katangating mahal na Apo Kunching at nag-iisang alagad, naroon na po yung matinding kaukulan na paanyaya ng Diyos na sa bawat oras ng buhay mo, huwag mo lang siyang iparte na gagawin mo lang siyang sideline. Kundi, kung magagawa mo, kahit sabihin natin na karampot lang yung oras na maibibigay mo sa Diyos, ibigay mo na yung best para sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nasuri, nasabi ko nga, maaaring sambitin nyo, ano ba ang buhay niyan? Bakit nakapagpapatutuo ng ganyan? Alam nyo po, kami bilang mga alagad, sabi ko nga sa mga kapatid kong alagad, pinakamaliit man ang pinagmula ng mga kapwa namin alagad, at sinampol ko po doon ang isang kapatid ko, si kapatid na Emma. Gusto ko po itong bigyan nyo ng pagninilay. Bakit namin na ipapatutuo ang kabutihan ng Diyos sa aming buhay? Si kapatid na Emma, kasama ko po yan, na namamalengke, nagluluto po kami sa taas, na bilang isang pagkatao, payak na payak kung pagmasdan ng tao. Subalit sa unang buhay po niya, nagnenegosyo po siya, kahit sabihin po natin na pinakamaliit na uri ng negosyo, na siya nagtitinda ng gulay, nangangangkong para itinda, anuman ang pinakamaliit. Alam niyo po, yung pagsuko ng kapatid ko na yon, hindi dapat gawing katanungan. Ano ba ang hiwaga ng Diyos sa buhay niya? Sapagkat yung pinakamahalaga sa kanya na isuko niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko po ituran sa inyo? Kami pong mga alagad, at isang bilang Apo Kunching, maging ang mga Caps, at maging kayo po na sumuko sa ating Panginoon, pinakamaliit man at pinakapayak ang pinagmulan ng buhay natin, lahat yun mahalaga. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nabatid niyo po ba yun? Sapagkat yung pinakamahalaga sa buhay mo na ginagampanan mo sa unang buhay ay naisuko mo sa Diyos, sisiguraduhin ko po sa inyo, kung ano man yung pinakamahalagang sinuko mo, kapag ang Diyos ang pinagsukuan mo, sigurado, kung noon nahihirapan ka, ngayon hindi ka na mahihirapan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magsuri po kayo. Bakit po nasasambit ng tao na siya nahihirapan? Sapagkat, ginagawa po niyang hulugan yung pagbibigay niya sa Diyos. Halimbawa po, ito po hindi isang pangaral, kundi isang pagsusuri na maaari kayong magsuri. Para po yung aming pinatutuo sa gitnang ito ay maging katotohanan sa inyong pandama pag gagawin niyo po sa inyong mga sarili. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang aking nasuri, nasabi ko nga sa aking mga kapatid, sobrang aliw ang puso ko sa napakakarampot na kaligayahan na masasambit ko po na kung sa bilang pagkatao, ang babaw mo naman, subalit ang ating Panginoon, mababaw man ang binibigay sa'yo, kapag dinama mo ng malalim, napakasarap. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa po kahapon, sabi ko nga po, bakit nagpupuri ang aking puso? Samantalang kahapon po, wala nga po kami yung kamalayan. Ang ginagampanan po ng mga alagad, lalo pag solo flight, ang kanya na lahat, mag-asikaso ng mga minamahal, maglaba, magplancha, lahat. Solo flight. Subalit lahat po yun kapag pinaubaya mo sa Diyos, ang gampanin na yun sa sarili mo, hindi ka maiinis. Kundi alam niyang parte-partehin yung oras na dapat mong igugol doon sa pantaong gawain at yung oras na para sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, habang pinagmamasdan mo yung tsura mo, kung sa unang buhay ay inis na inis ka at hindi mo natapos yung ginagawa mo, ang dami mo ng wrinkles. Amen po ba yun? At kapag hindi pa kompleto ang tulog mo na 8 oras, gigising ka mainit ang ulo mo sa unang buhay. Subalit ngayon, maghapon ka mang mapagod, 2 oras ka mang matulog, paggising mo, may ngiti ka pa rin sa labi. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang buhay naming mga alagad. Amen po ba yun? Lalo na po ako, alam niyo po kahapon, sabi nga ni kapatid na Promise, nagbablas ka, Mami.
binulong ko po sa kanya. Siyempre, katabi ko ang mahal na apo, hinawakan pa ang aking kamay. At kapag hinahawakan ng mahal na apo ang aking kamay, hindi ko siya inisip na siya ay bilang tao na hinawakan ng aking kamay. Kundi kung kayo po ay magninilay at sa balintataw niyo po ay magiging sentimental po kayo, nung oras na yon ang kapiling ko ay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat nung hinawakan po niya ang aking kamay at hinaplos-haplos, alam po niya na namamanhid ang aking kamay. Amen? Kaya kung atin pong pagninilayan, may nasasayang po ba sa kaloob ng Diyos? Wala. Maari po, hindi yan bibigyan ng pansin ng ilan sapagkat hindi nilang darama. Subalit kaming mga alagad po, kapag may ginamit ang kamay ng ating mahal na apo sa aming katawan, halimbawa sa kamay na hinaplos, sa likod, sa balakang, o sino man na dinadaluyan po ng Espiritu, sobrang galak ng aming puso. Sapagkat hindi man namin sambitin, kapatid, pakihaplos naman, mahal na apo, makikisuyo po, pakihaplos, ang sakit ng aking kamay. Subalit may mga pandama, hahaplusin po nila sapagkat ibinulong ng Diyos sa kanila, masakit ang kamay ng kapatid mo. Buhay mo ba ang Diyos? Ibig sabihin po, doon pa lang alam mo na inaalagaan ka ng Diyos. Amen? Kaya sa madaling salita, kunti lang ang pagsasalita mo. Sapagkat, minsan po, pag nagamit natin yung ating dila, sabi nga ni Mami Beth, baka mamaya ang pakiusap mo sa kapatid mo, nag-demand ka na kaagad na, haplasin mo nga ako, wala man lang kalambing-lambing. Sa palagay niyo po ba, dadalo Espiritu? Hindi. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita, mga kapatid, bakit ko po ito pinatutuo? Kahapon po, pagkakasama kami nila Mami Beth, dalawang patay po yung tununguhan. Pagkatapos po, sumakay po ako sa kanila, kay Tita Bioli, ano po, paglakad ko, binaba po nila ako sa Santo Niño, sabi ko sa kanila, nagagalak ang puso ko, syempre, pagka-caregiver pa ako, kukunin ko pa yung alaga ko, nilaga ko lang po. Habang naglalakad ako, sabi ko, Ama, okay lang ba itong ginagawa ko? Ano po, bilang pagkatao, syempre, parang hinahanap ko na mapagod ako para mapahinga. Pero hindi ko po naramdamang napagod ako. Buhay po ba ang Diyos? At nang nakuha ko na po ang aking alaga, sabi po ni kapatid na Emma, kasasamahan pa ba kita? Paano yung mga bitbit mo? Sabi ko, kayang-kaya ko na yon. Alam niyo po, nung kinuha ko ng alaga ko, naka-shoulder bag pa ako niyan ha, naka-heels pa ako medyo maliit, at medyo nakapulbo ako, para maganda ako kahapon eh. Sabi ko po sa sarili ko, ano po? Tapos ito, bit-bit ko ang bata, nakaganyan po ako ng bag, tapos smart pa maglakad, sumakay ngayon ako ng tricycle. Nung pagsakay ko ng tricycle, nagkaroon ako ng kurot sa puso ko. Parang naawa ko sa sarili ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito pinahayag sa inyo? Hindi para maawa kayo. Kundi doon sa kalagayan na yon, higit kong nadarama ang Diyos na minamahal niya ako. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, habang nakasakay ako sa tricycle, karga ang bata, nakababa ang bag, nakatingala sa langit. Ama, ang sarap ng buhay ko. Sapagkat hinahanap ko ang kapagalan bilang tao, subalit hindi ako napapagod. Amen po ba yun? Kaya, nung nakauwi na ako, sabi ko sa sarili ko, siguro, kapag nasisilayan mo ang mga taong ganito, Ama, nagmamasid kayo sa langit. Pinagmamasdan niyo ang mga anak niyo kung paano silang napapagal at paanong sa tuwina sa kanilang kapagalan ay ikaw pa rin ang laman ng kaisipan at kalooban. Kaya hindi nila maramdaman ang kapagalan. At pagkatapos po noon, syempre pagdating sa bahay, apuhap na naman as caregiver talaga. Alam niyo po, ang sarap. Pagising ko kanina, may sipon ako. Ngayon, wala na akong sipon. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan lang po ang buhay namin. Kaya po namin na ipapatutuo sa inyo ang kabutihan ng ating Panginoon sapagkat sa mga maliliit na kaganapang ito, hindi ito nabibigyan ng pansin ng tao. Amen? Subalit pag ikaw ay tunay ng tumanggap sa Diyos at tuwirang nagsusumakit na tumanggap sa ating Panginoon, pinakamaliit man na kaganapan sa buhay mo, mabibigyan mo ng halaga. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito lang po ang iiwanan ko sa inyo. Gusto niyo po bang maging relax ang buhay nyo? Magtaas nga po kayo ng kamay, yung maging relax ang buhay nyo. Sige, kayo po, gusto niyo po ba? O tayong lahat. Alam niyo po, totoo po yun. Yun po ang paanyaya ng ating Panginoon. Huwag niyo lang pong gawing hulugan ng ating Diyos. Kailangan po, kung gusto niyo maging relax ang buhay niyo, sa dati hindi ko po ito maipapatutuo eh. Pero ngayon, pinangangalandakan ko po sa kanyang harapan.
na siya'y buhay na kumikilo sa aming buhay para maging relax ang bawat araw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nasabi ko nga, Ama, maraming salamat sa iyo na nasasambit ng ilan, sana noon pa. Hindi nga takda noon dahil kung noon po, ibinigay ng Diyos na aliw si kapatid na Marisa sa mundo ng tao, hindi mabibigyan ng pansin ng Diyos. Subalit, salamat sa Kanya, sapagkat nang dahil may isang lugar na tipanan ang banal na Espiritu at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ay naglalayo na magbigay ng anyaya sa iyo, huwag niyo pong bibiguin. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Huwag niyo pong bibiguin. At alam niyo po ba, sabi ko nga po sa Panginoon, nakakatuwa po talaga na hindi niyo siguro ako maabot, bakit ako nagagalak. Subalit sa puso ko, sa bawat kaganapan na alam ko sa sarili kong mahirap kong gawin bilang tao, kapag nakamtan ko pong napakadali, alam ko po may kasama ako. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Lalo na pag malapit ng matapos ang buwan, naku, sobrang galak na kaya kami ng mahal na Apo. Pag malapit ng matapos ang buwan. Bakit po? Wala kaming sweldo. Subalit, doon sa kaukulan sa bawat buwan, kung paanong naiuusad ang bawat buwan, sobrang galak ang aming puso sapagkat nakita namin na ang Diyos ang gumawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, huwag niyo pong hayaan na kayo ang pumutol sa kaloob ng Diyos sa inyo. Amen? Huwag niyo pong hayaan na ito ay mabaliwala. Sapagkat sa bawat araw ng pagtupad at pagganap, kalooban ng ating Panginoon, ang bawat kaukulan na layo niya, na ikaw gamitin niya sa anumang uri ng kabutihan. Huwag ikaw mismong sarili mo ang mag-control. Amen? Halimbawa po, iulitin ko ulit ito sa inyo. Ang sabi ni Father, iunat mo ang kamay mo. Naiunat pagdaka. Ano ang gamit ng kamay? Para magbigay. Ngayon, uulitin ko po ito sa inyo uli. Dahil gusto ko po maramdaman nyo yung nararamdaman ni kapatid na Marisa. Tayong lahat po, nasabi nga, pinagtawanan pa ako kanina ni kapatid na Pearl. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat, sabi ko nga, material ng bagay lang. Hindi mo ito pahahalagahan. Subalit sa isang mahirap na kagaya ni kapatid na Marisa, ang material na bagay na hindi mo kayang bilhin bilang tao kapag ibinigay sa'yo, pahahalagahan mo. Amen po ba yun? At kanina magkaroon ng kaganapan po sa akin. Sabi ko po kanina sa aking kapatid na Pearl, itong chocolate na ito ay may pagbibigyan ako. Ang tagal ko itong tinago dahil maganda siyang pagmasdan. Yung chocolate na yun, Ferrero. Di ba mahal po yung chocolate na yun? Sabi ko po, itatago ko ito kasi ibibigay ko sa isang kapatid na gusto kong, dahil malayo siya, hindi niya ito mabibili doon. O makakabili man, iba yung bigay. Amen po ba yun? Alam niyo po, nung kukunin na po kanina, nakita ko, isang araw na lang, mag-expire na bukas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Anong nais ko po ituran sa inyo? Nagkaroon po ng mensahe ang ating Panginoon. Anak, yan ang katotohanan. Itago man ang itago ng tao ang kanyang taglay. Kung bilang pagkatao na siya ang magbibigay, lahat ito'y may hangganan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kanina, pinaplano ko po na ibibigay, hindi ko na maibigay. Binigyan ko pa ng reason. Sabi ko, pagkatapos sa expiration bukas, isang buwan pa yun para hindi talaga makain. Amen po ba yun? So, balit hindi ko ito ibibigay para ipakain. Ako muna unang kakain para kung may lason, ako muna. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong nais ko po ituran sa inyo? Ganyan po. Malalasahan niyo po ang kaloob ng ating Panginoon, hindi sa pamamagitan ng salita. Amen? Na para lang ihasik mo. Kundi ang kaloob ng ating Panginoon, ang kagandahang loob niya kung paano kanyang nilingap, mararamdaman mong higit yun sa pinakamaliit kung ikaw mismo ang gagawa nito sa kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, maramdaman niyo rin po yung nararamdaman namin mga alagad at ng isang Apo Kunching na sa bawat araw, ipinahahayag ang kaukulan kung paano kami minamahal ng Diyos sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lang para sa amin,
kundi ang pagmamahal ng ating Panginoon ay para sa ating lahat. Kaya lang po, medyo nalilate ang dating sa iba, kagaya ng signal, sapagkat ang daming nakaharang. Amen po ba yun? Kaya nawa po, ito ko iwanan ko sa inyo, hambing sa isang signal, hambing sa isang cellphone. Ang ating katawan, ihahambing ko po sa isang cellphone. Huwag niyo pong pahintulutan na kayo maging dual SIM na gagamit. Sapagkat dalawa man ang SIM ng katawan mo, hindi kagad pagdakay magagamit mo ang dalawa. Kundi tumutok ka lang sa isa at hanapin mo ang pinakamalakas na signal, sigurado, hindi ka mawawalan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Amen. Maraming salamat po, Mami. So, isa lang pong SIM ang gagamitin natin. Ang SIM ng ating Panginoon. Ang SIM ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen? Inaanyayahan ko na po kayo magsitayo upang awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon.